Welcome back po muli sa aking channel. Kung first time po ninyong manood, don't forget to click like and subscribe. Hangad pa rin ng maraming Filipino netizen na hindi lamang ma-deport, kundi nga matuluyang persona non grata na si Chloe San Jose dahil sa maraming kilos o gawi na hindi dapat pamarisan ng mga kabataang Pilipino. Chloe San Jose inamin na hindi siya totoong fan ni Carlos Yulo noon. Nag-crush mo na ba siya noon nung nakita mo? Hindi po. And sabi ko, mahal, hindi totoo na fan ako nung nag-message ako. Parang sa akin po, sinabi ko yun kasi parang it's a way to connect. Para po siguro mapansin ko na, oy, fan to, baka mapansin. Parang ganun po. Kitang-kita naman anya at nalalaman ng marami ang kanyang intensyon at dapat disiplinahin na ito ng Gymnastic Association of the Philippines. Kung anuman ang nararapat, sana ay gawin nila ng mas maaga. Kung nasa tamang akto at nasa tamang lugar ang kanilang mga kilos at gawi, hindi sana naging katawa-tawa sa mga netizens at kung ano-ano ang ibinato sa kanilang dalawa. Disiplina pa rin ang pinakamaganda na sana ay gawin ng Gymnastics Association of the Philippines o ang kanilang public relations team. Enjoying life to the fullest na tila ba may kahalupang pang-iinis o pang-aasar sa mga netizens for their blowback. Yung lingkod noon pa man ay palagi nating sinasabi na sana ang kanilang mga DID and PD mental health issue nawa ay magkaroon ng proper treatment. Although, hindi natin sakop ang kanilang mga personal na gawain, talagang parehas naman silang nagmula sa simple at payak na pamilya. Chloe's chosen lifestyle, which is very westernized and liberated way, cannot be denied. She already put all her photos, all her and how she projects in front of the public, the way she moves, and of course, trying hard now to change her image, but then it is too late for her because never nang mabubura ang mga pinagpo-post niya sa kanyang mga sokmed. At talaga namang ang hangad ng marami, sana ay madisiplina dahil marami paling nauuto o ikangay gullible at naniniwala sa mga pinagtahi-tahi niyang mga kwento na very questionable naman at talaga namang may wisdom lang ang makakaunawa nito. Hindi malilimot ang karangalang natamo ni Carlos sapagkat 54 all in all ang kanyang medals, ngunit ang masakit binansagang uto-uto. Walang mapulot ang mga kabataan na sa kanila na ang luho at ginhawa ay mga pasaway pa. Kaya naman ang pamilya ni Kaloy ang siyang pinupuri because it is better to have little because they have fear in the Lord than great treasure and trouble therewith. Sabi nga sa Proverbs chapter 15 verse 16.